Laking gulat ng dalaga nang bigla siyang hinila ng kanyang boss at sabihing gusto kitang maging girlfriend. Tugon naman ng sekretarya niya, "Seryoso ka ba, sir? Gusto mo upakan kaya kita?" Mapaniwala nga kaya ng CEO ang kanyang lola na may fiancé na nga siya? Alamin natin sa kwento natin ngayon. Mapaglaro ang pag-ibig. Minsan, kung sino pa yung ayaw natin, kung kanino pa mainit ang dugo natin, sila pala ang taong itinadhana para sa atin. Itinadhanang mahalin at ibigin, pero ang tanong, makakaya mo kayang ipaglaban ang pag-ibig kung magkaiba kayo ng mundong dalawa? Sir, kung tutunga nga lang po kayo dito, talagang mahuhuli kayo sa meeting ngayon. Inis na usal nga ni Amy sa kanyang boss na si David. Kanina pa siya tawag ng tawag sa amo pero hindi ito sumasagot. Kaya si Amy na mismo ang pumasok dito sa loob ng opisina ni David at naabutan nga ng sekretary ay ang natutulog na amo. "Shh, quiet. Just for 10 minutes, I want to think." Tamad na sagot ni David sa kanyang sekretarya na siyang nagpainit ng ulo ni Amy. Kaya walang pagdadalawang isip na lumapit si Amy sa amo at hinila ang kamay nito para makatayo na nga. At nang mapatayo na nga ni Amy si David, laking gulat ng dalaga nang bigla siyang yakapin ni David. "I knew it. Ikaw na nga. Tama. Ang galing ko talaga." Parang batang usal nga ni David. Isang sikat na engineer at isang apo ng isa sa pinakamayamang may-ari ng mga hotel sa iba't ibang panig ng mundo. Dali-daling tinulak ni Amy si David dahil sa ginawa nitong pagyakap sa kanya at seryosong tumingin sa kanyang amo. "Anong ako? Tsaka pwede ba, Mr. De La Cruz? Huwag kang masyadong feeling close." Iritadong sagot nga ni Amy kay David na nagpangiti si engineer. Si Amy ay ang nag-iisang sekretary na nakatagal kay David. Sa malaisip bata na ugali ni David, si Amy lang ang bukod tangi na nakakapagtiklop sa kanya at sa ugali niyang may pagkabose at isip bata. Napangiti si David sa tanong ni Amy, kaya walang pag-aalinlangan na hinawakan ni David ang kamay ni Amy na nagpatigil sa dalaga. "Aba, sumusobra ka na, sir, ah. Gusto mo sapak? Suntukan?" Inis na wika nga ni Amy kay David, sabay atras niya sa amo. "I need you, Amy. Kailangan kita. I want you to be my contract girlfriend. And don't worry, dahil I'll make sure to you, bayad ang serbisyo mo sa pagpapanggap na to." Sagot nga ni David kay Amy. Nanlaki ang mata ni Amy habang nakatingin sa kanyang among si David. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng binata. Hindi niya alam kung nasisiraan na ba talaga ng bait ang amo niya o siya na ang nababaliw. "Ha? Okay ka lang, sir? Anong sinasabi mo? Bakit ako? Okay lang po ba kayo? Girlfriend talaga? Gusto mong sapakin kaya kita dyan para matauhan ka?" Sunod-sunod nga na tanong ni Amy kay David. Bigla namang sumeryoso ang tingin ni David sa kanyang sekretary na si Amy. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Bakit nga ba kailangan ni David na magpanggap na girlfriend niya? "Iho, alam mo naman na ikaw ang magmamana ng lahat-lahat ng ari-arian natin, di ba?" Malumanay nga na tanong ni Doña Maria sa apong si David. Tumango si David sa Doña bilang tugon. "Alam ko po, Lola, pero bakit niyo po ito sinasabi ngayon? Para naman pong mawawala kayo." Takang tanong ni David sa kanyang lola. Tinignan naman ni Doña Maria ang apong makulit ng masama. Walang ibang apo si Doña Maria maliban kay David, kaya lahat ng pagiging arogante, isip bata at mayabang dahil spoiled brat, nasalo na nga nitong si David. Kaya bago man lang siya mawala sa mundong to, naisip ni Doña na bago tuluyan na pagkatiwalaan si David sa lahat-lahat ng kanyang pinaghirapan, pahihirapan niya muna si David para magtanda at matuto. "Siraulo ka talagang bata ka. Mas malakas pa ako sa kalabaw. Bakit? Gusto mo na akong mawala, ha?" Inis pa nga na tanong ni Doña sa kanyang apong si David. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni David dahil mukhang nainis niya talaga si Doña Maria, ang kanyang lola. "That's not what I meant, Lola. Nagtataka lang ako. Bakit bigla natin ito kailangan pag-usapan?
Sagot ni David sa Donya. I just want to. And I need to. Anyway, gusto ko lang i-inform ka. Bago ko pirmahan ang mga papeles na nagsasabi at nagpapatunay na ikaw na ang tagapagmana ko, may kondisyon muna ako sa'yo. Usal nga ni Doña Maria sa seryosong boses na ikinabigla ni David. Gulat na tumingin si David sa kanyang lola. Akala niya nagbibiro lang ang kanyang lola sa sinabi nito, pero base sa mata ng Donya, nakikita ni David na seryoso ang kanyang lola. May girlfriend ka naman siguro, di ba, Apo? Tama? Nakangiting tanong ni Doña Maria sa Apo. Gusto man ni David umiling sa kanyang lola at sabihin na wala. Alam ni David na hindi niya maaaring gawin yon dahil alam nga niya na mana niya ang magiging kapalit. Kaya walang pagdadalawang isip na tumango si David sa kanyang lola bilang sagot. Kailangan ni David na magpanggap na meron siyang nobya para makuha ang kanyang mana. Napangiti na nga lamang ang ginang dahil sa sinagot ni David. Mabuti kung ganun. Di walang problema. Sa Thursday, pagbalik ko galing Cebu, I want to meet her. Bring her to me. Nang mapirmahan ko na ang mga papeles mo. Masayang wika ni Doña Maria kay David na ikinasakit ng ulo ni engineer. Hindi makapagsalita at hindi makapaniwala si Amy pagkatapos marinig ang kwento ng kanyang amo kung bakit kailangan nito magpanggap bilang girlfriend. Naiintindihan ni Amy ang mga sinasabi ng binata pero hindi alam ni Amy kung papayag ba siya. Pero dahil sa biglang naalala ni Amy ang kapatid na pinag-aaral, walang pagdadalawang isip na ngumiti si Amy sa kanyang amo, sagot sa alok nito. Magkano ibabayad mo sa akin? Takang tanong nga ni Amy kay David. 50,000. Tsaka sandali lang naman to. Hanggang mapirmahan lang ni Lola ang documents na nagpapatunay na iiwan na nga niya sa akin ng lahat. Paninigurado nga ni David sa kanyang sekretary. Napangiti nga si Amy sa offer ng kanyang among si David. Okay, deal. Basta walang halik-halik. Dahil sinasabi ko talaga sa iyo, Mr. De La Cruz, masusuntok talaga kita. Seryosong sabi nga ni Amy kay David. Sumimangot naman si David sa sinabi ni Amy. Sabay titignan niya kay Amy mula ulo hanggang paa. Don't worry, hindi ko type ang mga babaeng mas lalaki pa sa akin, kaya wala ka dapat ipag-alala. Hindi maintindihan ni Amy kung bakit, pero medyo nainis siyang tunay sa sinabi ng amo. Hindi ko rin po trip ang isip bata na katulad nyo. Inis na sagot nga ni Amy kay David. Tumango na nga lamang si David kay Amy. Good, then walang problema. Let's go? Usal nga ni David sa kanyang sekretarya. Iritang tumingin si Amy sa kanyang amo. Bakit sir, saan po tayo? Makeover. Kailangan mo yun, Amy. Hindi ka nalang basta sekretary ko sa oras na to dahil girlfriend na nga kita. Kaya dapat maganda ka. Aba, ayaw ko naman na magharap ng girlfriend na baduy sa lola ko. Asar nga ni David kay Amy. Inilapit pa nga nito ang mukha kay Amy. Pero napailing na nga lamang ang babae. Mas lalo tuloy na inis sa sinabi ni David. Kaya umirap lang siya, walang katinag-tinag kahit sobrang lapit na nga ng mukha ni David sa kanya. Nakatingin lang siya ng diretsyo sa amo. Tss, hindi ko na po kailangan ng make-up na yan, sir. Busy ako ngayon eh. Tomorrow na lang po tayo magkita. Walang ganang sagot ni Amy sa amo, sabay walk out nga niya sa harap ni David. At dahil nga may motor si Amy, ginamit niya ito para umalis sa opisina ng among sa David. Sobrang nainis nga si Amy dahil sa sinabi ng kanyang amo. Hindi nagustuhan ni Amy ang pangaasar ni David, lalo na at mukhang pinapamukha ni David sa kanya ang pagiging baduy niyang imahe. Oo, alam niya, may pagka-tomboy-tomboy siya at nagmumotor pa siya. Pero naniniwala naman siyang may itsura siya kahit papaano. Kaya makikita ni David bukas ang hinahanap niya. Ginising ng kanyang amo ang natutulog na pagkababae sa kanya. OMG Gaga, are you for real? Ikaw girlfriend, seryoso? Sunod-sunod nga na tanong ni Kyla sa kaibigang si Amy. Tumango si Amy bilang sagot sa kaibigan. At pumayag ka talaga? Pag-uulit nga na tanong ni Kyla kay Amy. Sa pangalawang pagkakataon walang ganang tumango si Amy sa kaibigan. Kailangan ko ng pera eh. Sigang sagot nga ni Amy kay Kyla.
Tumaas ang kilay ni Kyla habang nakatingin ng seryoso kay Amy. Yes, alam ko, pero ang tanong, hindi ka ba mahuhulog dyan sa amo mo ha? Paano kung mahulog ka bigla, tapos hindi ka saluin? E di ikaw pa ang masasaktan. Sunod-sunod nga na tanong ni Kyla kay Amy. Napatawa na nga lamang si Amy at nagkibit balikat. At hindi nakapagsalita dahil sa narinig. Imposible naman siguro yun, no? Malabo naman siguro siyang ma-inlove sa isip bata na yun, di ba? Sa isip-isip nga ni Amy, habang nai-imagine nga ang mukha ng kanyang amo. Pagkagising ni Amy, naghanda agad siya papasok ng opisina. Nag-text kagabi ang amo niyang si David at sinasabi nito sa text na kailangan maganda at mukha siyang babaeng tignan. Sa kadahilanan na pupunta sila ngayong araw sa isang 5-star hotel kasama ng mga kaibigan ni David. Walang pakialam si Amy sa mga kaibigan ng kanyang amo. Ang nagpainit ng ulo niya, umagang-umaga ay ang sinabi ng among dapat mukha siyang babae ngayong araw. Bakit? Hindi porket boyish siya, mukha na siyang lalaki. Bulong nga ni Amy sa kanyang sarili habang iniisip pa rin ang message ng amo niyang lalaki. Samantala sa kumpanya ni David, abala siyang nakikipag-usap sa barkadang si Eric, isa ring engineer katulad niya. Biglang binanggit ni Eric ang sekretary ni David na ikinatigil nga nito. Talaga bro? Napapayag mo sa Amy? Hindi makapaniwalang tanong ni Eric kay David. Sino ba naman ang mag-aakalang mapapapayag ni David ang malatomboy nitong sekretary na si Amy maging girlfriend ng kunwarian? Wala, dahil one of the boys nga si Amy at hindi nga ito ang tipo ng sekretary na basta-basta na lang nagpapa-under kay David o sa kahit na sinong lalaki. Ano namang nakakagulat doon? She needs money. Simple lang. Usal nga ni David sa kaibigan. Napatango-tango na nga lamang si Eric kay David. Alam natin yon, pero nakakabigla lang. Yun lang, sagot ni Eric. Hindi na lang nagsalita si David at muli na nga lamang inabala ang sarili niya sa pagtutok sa laptop nang biglang bumukas ang pinto ng opisina niya kung saan pumasok ang sekretarya niyang si Amy. Napasiga-siga na maglakad pero nakadress. At hindi lang ito basta maganda sa dress niya dahil para kay David, para siyang isang anghel na bumaba sa langit. Good morning, Sir Eric. Good morning, Sir David. Nakangiting bati nga ni Amy sa dalawang engineer habang nakayoko sa dalawa. Naks, Amy, ikaw ba talaga yan? For real? Hindi makapaniwalang tanong ni Eric kay Amy. Napakagat pa nga ng kanyang labi si Amy dahil sa tanong ni Eric. Tinignan naman ni David ng masama ang kaibigan dahil sa paraan ng pagtitig ni Eric sa kanyang sekretarya. Back off man, sa akin na yan. Malamig na sabi pa nga ni David sa kaibigang si Eric. Hindi naman napigilan ni Eric na mapangiti ng mapang-asar dahil sa sinabi ni David. Seloso mo naman bad, baka nakakalimutan mo. Fake lang kayo, fake. Pabirong-bulong pa nga ni Eric kay David. Hindi na nga lamang sumagot si David kay Eric. Sa halip tinuon na nga lamang ni David ang kanyang tingin sa sekretary na ngayon ay takang nakatingin sa kanila ni Eric dalawa. Okay na po ba tong damit ko, sir? Kalmadong tanong pa nga ni Amy kay David. Naiinis pa rin si Amy kay David dahil sa sinabi nito kahapon at kaninang umaga. Pero dahil pinasok nga niya itong kontrata na to, no choice si Amy kundi tiisin ang isip bata niyang amo. Hey dude, tinatanong ka ni Amy, tulala ka dyan, gandang-ganda ah. Asar pa nga ni Eric sa kaibigan. Napakunot noon na nga lamang si David habang nakatingin pa rin sa buong katawan ng kanyang sekretarya. Tipid na ngumiti si David kay Eric bilang sagot. Okay na, pwede na rin. Simpleng sagot ni David na nagpainis kay Amy ulit. Pwede na rin? Balik na tanong nga ni Eric kay David. Tumango naman si David sa tanong ni Eric. Oo na, maganda na nga ang sekretarya niya. Pero kahit anong mangyari, hindi yun aaminin ni Engineer David sa harap ni Amy. Habang nag-uusap ang dalawang magkaibigan na engineer, walang nagawa si Amy kundi manahimik at maiinis sa kanyang amo hanggang makarating sila ng 5-star hotel. Isa sa mga hotel na pag-aari ng pamilya ni David. Habang nasa biyahe ramdam ni Amy ang pagsulyap-sulyap ni David sa kanya. Kaya nang nakarating na nga silang dalawa sa parking ng hotel, seryosong humarap si Amy sa kanyang amo. You know what, sir?
Kung ayaw niyo po ako makasama dito sa reunion niyo ng mga kaibigan niyong mayayaman, paalisin niyo na lang po ako, pwede? Hindi yung tingin ka ng tingin sa akin para kang manyakis eh. Iritable at sigang tanong nga ni Amy kay David. Kunot noon naman na napatingin si David kay Amy dahil sa narinig niyang tinawag nito sa kanya. Tss, asa ka, hindi kita type. Malamig na usal pa nga ni David kay Amy habang papasok nga silang dalawa sa hotel. Mas lalo naman ako, no? Tsaka, makasabi ka po ng hindi type, pero kung makatiin ka, para kang manunuklaw ng buo. Mataray na sagot pa nga ni Amy sa kanyang amo. Hindi na nga lamang sumagot si David sa kanyang sekretary sa kadahilan ng alam niyang hindi siya matatalo sa pakikipagtalo kay Amy. Sa pakikipag-usap. Papasok na nga sila ng hotel at tulad ng nakasanayan ni David. Sa kanya at sa kasama niyang dalaga na katuon ng tingin ng mga tao sa loob ng hotel. Hindi na ito bago sa engineer na si David dahil kahit saang lugar, basta nandun siya halos lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Ang pinagkaiba lang ngayon, hindi lang sa kanya at sa kaibigan niyang si Eric na kararating lang nakatuon ng atensyon ng mga tao dahil pati sa kasama niyang dalaga ay napatingin na nga rin ng mga tao sa paligid nila, lalo na ng mga lalaki. Dude, mukhang may babantayan ka ngayong araw ah. Daming nakatingin sa girlfriend mo. Pangaasar na bulong pa nga ni Eric kay David. Tipid na ngumiti lang si David kay Eric dahil sa sinabi nito. Maglaway lang sila hanggat gusto nila. She's mine. At wala na silang magagawa pa dun. Mayabang pa nga nasagot ni David kay Eric habang ang kamay niya ay walang pagdadalawang isip na hinawakan ng kamay ni Amy para makapag-holding hands silang dalawa. Kuno. Nagulat tuloy si Amy dahil sa ginawang paghawak ng kanyang among si David sa kanyang kamay. Kanina pa kinakabahan si Amy ngayong kasama niya si David at idagdag mo pa nga ang tingin sa kanya ng mga tao sa loob ng hotel. Nakahinga lang ng maayos si Amy nang makarating na nga sila sa isang VIP room kung saan nandoon na ang mga kaibigan ni David at Eric na kanina pa naghihintay sa kanila. Hay naku, sa wakas dumating na rin kayong dalawa. Nakangiting wika nga ni Mark, isa sa mga kaibigan ni David at Eric. Ngumiti na nga lamang din sa David at Eric sa kaibigan. Sabay alalay nga ni David kay Amy para makaupo sa table. Mula sa mga kaibigan, biglang nabaling nga ni Mark ang tingin sa dalagang kasama ni David. Agad naman na napansin ni David ang tingin ni Mark sa kanyang sekretary. Iceman, she's mine. Anyway, this is Amy everyone, my girlfriend. And like what I've said, she's mine. Pakilala nga ni David kay Amy sa mga kaibigan niya habang hawak-hawak pa rin ang kamay ng dalaga hanggang sa oras na yon. Gulat naman na tumingin si Mark at ibang kaibigan ni David sa kanilang dalawa ni Amy. Ito ang pangalawang pagkakataong nagpakilala ng girlfriend si David sa kanila, kaya hindi sila lubos na makapaniwala. It's nice meeting you. Paano ka nakatiis sa kaibigan namin? Pabirong tanong pa nga ni Mark kay Amy. Tipid na ngumiti ang babae kay Mark bago sagutin ang tanong nito. Simple, I love him. Kahit isip bata. Sagot nga ni Amy kay Mark na ikinatawa ng lahat maliban kay David na nakakunot ang noo dahil sa sinabi ni Amy na kinagulat nga niya. Samantala mas lumapit pa nga si David kay Amy at nang nasa tapat na nga siya ng tenga ni Amy agad bumulong si David sa dalaga. Huwag kang magpa-cute sa kanila. Don't flirt with my friend, baby. Remember, akin ka lang. Bulong nga ni David kay Amy na siyang ikinatahimik ng dalaga. Lunes, isang normal na araw para kay Amy. Nandito na nga siya sa opisina para gawin ang trabaho niya bilang sekretary ni David. Abala si Amy sa pag-ayos ng schedule ng binata nang biglang lumitaw ang among binata sa harap niya. Dalang isang paper bag. Napakunot na tuloy si Amy. Ano po yan, sir? Takang tanong nga nito. Hindi ba halata? Pagkain. Medyo inis pa nga na usal ni David sa kanyang sekretary. Nagulat naman si Amy sa medyong pagtaas ng boses ni David kaya wala siyang nagawa kundi tanggapin ang binigay ng amo. Pero bago tinanggap ng dalagang pagkain na dala ni David, seryoso muna niyang tinignan ng amo. Sigurado po bang wala po tong lason? Mataray pa nga na tanong ni Amy kay David. Kunot noon na tumingin si David kay Amy dahil sa sinabi nito. Are you saying na kaya kitang lasunin, ha?
Malamig na tanong ni David kay Amy. Tipid na ngumiti nga si Amy kay David bilang sagot. Aba malay ko sa'yo. Oh, schedule mo. Iritang tanong nga ni Amy sa amo nga niya, sabay abot niya ng schedule nito. Tumaas ang kilay ni David habang nakatingin kay Amy. Sino bang boss dito? Kung makaasta ka, para kang mas boss pa sa akin ah. Saad pa nga ni David. Napanguso na nga lamang si Amy sa amo. Tigil-tigilan mo nga ako, sir. Alam kong boss kita pero naiinis pa rin ako sa'yo. Kaya masisisi mo ba ako kung iniisip ko na may lason tong pagkain ha? Hindi naman maintindihan ni David ang sinabi ni Amy. Pero katulad ng dati hindi na nga lamang siya sumagot sa dalaga dahil mas lalo lang hahaba ang usapan nilang dalawa. Kailanman, simula nang magtrabaho si Amy kay David, never nang nanalo si David sa pakikipagsagutan kay Amy. Ito din ang dahilan kung bakit si Amy ang hinire niya na maging girlfriend. Dahil alam ni David na kahit kailangan ng pera ng kanyang sekretarya, kailanman, hindi siya nito pagnanakawan kung sakali. Ganyan kalaki ang tiwala ni David kay Amy. Bumalik nga si David sa kanyang upuan habang nakahawak sa kanyang likod dahil nakaramdam nga siya ng sakit dito. Samantala padabog na nagmarcha si Amy papunta sa table ng amo nang biglang tumawag sa kanya ang isang architect na katrabaho ni David. Sir, tumawag si Mr. Austin, tinatanong kung kailan kayo pupunta sa site. Tanong nga ni Amy kay David. Hindi naman nagsalita si David sa tanong ng kanyang secretary dahil hawak-hawak niya pa rin ang kanyang likod. Napansin naman ni Amy ang pamumutla ng mukha ni David nang hindi ito nakasagot sa kanya. Napansin rin ni Amy ang paghawak ni David sa likod niya. Kaya sandaling hinawakan ni Amy ang likod ni David. Nang biglang dumaing si David, halatang nasaktan sa ginawa ng dalaga. Nataranta naman si Amy sa pagdaing ng kanyang amo. Kaya dali-daling tumawag si Amy ng guard para tulungan siyang dalhin ng amo sa parking para pumunta sa ospital. Pakibilisan mo po, Manong. Nag-aalalang utos nga ni Amy sa driver ni David. Nandito si David sa backseat katabi niya. Halatang nasasaktan ito dahil sa kanyang likod. Hold on sir, malapit na po tayo sa ospital. San po bang masakit sa inyo? Ano pong nararamdaman niyo, ha? Okay lang po ba kayo? Sunod-sunod na tanong nga ni Amy kay David. Tipid na umiti si David sa dalaga. Sabay hawak niya sa kamay ni Amy na ikinabigla ng dalaga. Kunot noon na tumingin si Amy sa kamay niyang hawak ni David bago tinignan ng masama ang amo. Hay nako, kaya ka nagkakasakit sir eh. Chancing ka na eh. Kung ako sa'yo, bumitaw ka na kung ayaw mo mabugbog kita kahit masakit yung likod mo. Siga at inis nga na wika ni Amy kay David na siyang nagpangiti sa lalaki. Anong iningiti-ngiti mo dyan ha sir? Takang tanong nga ni Amy kay David. Nothing. Wala. Ang cute mo pa rin pala pag naiinis. Don't worry, alam kong UTI lang to. Hindi pa ako mamamatay. Mahinang sagot nga ni David kay Amy sa mayabang na tono. Tumaas ang kilay ni Amy dahil sa narinig na sinabi ni David. Alam ko sir, walang masamang damo ang maagang mamamatay. Tsaka excuse me po hindi po ako nag-aalala sa inyo, da. Masungit pa nga nasagot ni Amy sa amo na mas ikinangiti naman ni David. Hindi lubos makapaniwala si Amy na darating siya sa punto na tatawa at makikipagbiruan sa kanyang sekretarya na si Amy. Lalo na at kilala niya ang sekretary na matapang at isa talaga sa mga lalaki. Sungit mo naman, girlfriend. Sarap gawing misis Pabirong sagot pa nga ni David kay Amy. Hindi na nga lamang sumagot si Amy kay David. Hindi alam ni Amy kung paano sasagot sa sinabi ni David. Ayaw naman ni Amy na ipahalata sa amo na naaapektuhan siya sa sinabi nito. Sa kabilang dako, nakarating kay Eric at Mark ang balitang nasa ospital ang kaibigang sa David. Kaya walang pagdadalawang isip na pinuntahan nila ito. At laking ngisi nga nilang dalawa nang maabutan ng malalagkit na titig ni David sa sekretary nito na si Amy. At dahil madaling makita ni David ang sekretary, malaya niya itong natititigan. Tahimik lang na pinagmamasdan ni David ang kanyang sekretary na si Amy habang natutulog ito sa katabing kama dito sa kwarto niya. Nang biglang may narinig siyang umubo mula sa pintuan ng kwarto kung nasaan siya. Lumingon si David sa pinanggalingan ng ubo at nandoon nga at nakita ng binatang dalawang kaibigan na si Mark at Eric na nakangiti habang nakatingin sa kanya. Gandang-ganda bro
Asar pa nga na tanong ni Eric kay David, habang pangiti-ngiti lang si Mark sa tabi ni Eric. Anong ginagawa niyo dito? Malamig na tanong nga ni David sa dalawa. Actually dude, binibisita ka lang namin. Then nabutan namin yung eksena kung paano matitigan si Amy. Tell us dude, hulog ka na ba? Parang matutunaw si Amy sa titig mo In case you want to know yung itsura mo kanina. Mapang-asar pa nga na sagot ni Mark kay David. Wala namang masagot si David sa dalawang kaibigan, kaya muli na nga lamang niyang tinignan ang babaeng mahimbing na nga rin sa pagtulog. You know what, Eric? Hindi na natin kailangan tanungin yan. Mata na nga niya mismo ang sumagot. Hulog na yan. Nakangiting usal nga ni Mark na nagpatahimik nga kay David. Is that possible? Mahulog agad ng ganun kaaga? Gusto na ba talaga kita? Tanong nga ni David sa kanyang sarili bago muling binalik ang kanyang tingin sa babaeng mahimbing pa rin ang tulog hanggang ngayon sa kama na katabi niya. Hindi na malaya ni Amy na nakatulog na nga siya sa kama, nakatabi lang ng higaan ng kanyang among si David. Naging mahimbing ang tulog ng dalaga habang nagbabantay sa kanya. Nagising lang si Amy nang may narinig siyang ingay na sigurado siyang nagaling sa binata. Minulat nga ni Amy ang kanyang mata at tarantang lumapit sa kanyang amo na dumadaing habang nakahawak sa kanyang likod. Sir, okay ka lang ba? Sabihin niyo po masakit pa rin po ha. Pag-aalalang tanong nga ni Amy kay David na hanggang ngayon ay nakapikit pa rin. Halata sa mukha ni David na iniinda lang nito ang nararamdaman sa likod kaya muling tinawag nga ni Amy si David sa malumanay na boses. Sir, dahan-dahan na binuka ni David ang kanyang mga mata dahil sa narinig na munting tinig na alam niyang galing sa kanyang sekretary na si Amy. At tama nga ang hinala ng binata dahil lang nag-aalalang mukha ni Amy ang unang sumalubong sa kanya. Amy, nauutal nga na sagot ni David sa dalagang si Amy. Tipid nang umiti si Amy sa amo. Gusto niyo po tumawag ako ng nurse? Ng doktor? Saan po ang masakit? Sunod-sunod nga na tanong ni Amy kay David. Umiling si David kay Amy bilang tugon. Wala nang masakit sa akin. Tumaas ang kilay ni Amy habang nakatingin sa kanyang amo. Sir, gusto mo suntukin kita? Maniwala na sana akong wala kang nararamdaman kung hindi lang ako nagising sa ingay mo. Mataray pa nga na usal ni Amy kay David. Hindi naman mapigilan ni Amy na mapangiti dahil sa pagtataray ng dalaga. Parang ang cute niya sa pagtataray. Anyway, hindi ka pa pala umalis? Tanong nga ni David kay Amy. Tumango si Amy sa kanyang amo bilang sagot. Kung pwede nga lang po, hindi ako manatili dito sir Pero naalala ko, fake girlfriend mo nga po pala ako. Baka ano pang sabihin ng pamilya mo sa akin kung pinabayaan lang kita, diba? Ang sagot ni Amy kay David. Hindi talaga natatapos ang isang araw na hindi siya naiinis sa amo. Katulad ngayon, kahit may sakit na nga si David, napapainit niya pa din ang ulo ni Amy. How's the company? Mahinang tanong pa nga ni David sa babae. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Amy matapos marinig ang tanong ni David. May sakit ka na nga po, kumpanya pa rin ang iniisip mo. Huwag kang mag-alala, sir. Grabe, okay lang siya, nakatayo pa naman. Paninigurado ni Amy sa amo na may halong pamimiloso po sa kanyang tono. Anyway, may gusto ka po bang kainin kamahalan? Sigurado po ba kayo na okay lang kayo? Walang masakit sa inyo? Sunod-sunod na tanong ni Amy sa kanyang amo. Hindi naman mapigilan na makaramdam ni David ng kaligayahan dahil sa nakita niyang pag-aalala sa mukha ng dalaga. Umiling si David bilang sagot kay Amy. Masakit at may iniinda pa nga si David sa kanyang likuran. Pero hindi naging hadlang yon sa binata para pilitin na makabangon para umupo. Agad naman siyang inalalaya ni Amy. I don't want to eat. Seryosong usal nga ni David kay Amy. Kumunot noon naman at tumingin si Amy kay David. Hay nako, paano po kayo gagaling kung hindi kayo kakain sir ha? Kailangan niyo pong kumain, hindi pwedeng hindi. Inis na sagot nga ni Amy sa kanyang amo na matigas ang ulo. Hindi naman nakasagot si David kay Amy sa panenermon sa kanya. Kung noon medyo naiinis pa nga siya kay Amy tuwing sinasagot o pinagsasabihan siya ng sekretary sa kumpanya. Ngayon, ay parang mas natutuwa pa nga si David sa panenermo ni Amy para itong asawa niya nagalit sa kanya at nag-aalala. Sir,
Tawag nga ni Amy sa amo na hindi siya nito pinansin, pero nakangiting nakatingin sa kanya. Wala nga akong ganang kumain. Mahinang sagot pa rin ni David sa dalaga na ikinailing na nga lamang muli ni Amy. Aba, ang tigas din talaga ng ulo mo, engineer, no? Anong hindi kakain? Dilalala po yung UTI nyo. Kailangan nyo pong kumain kaya sabihin nyo na po sa akin kung anong pagkain ang gusto nyo. Naiinis nga na tanong ni Amy kay David. I really don't want to eat, Amy. Walang ganang sagot ni David sa sekretary niya na wala pa rin tigil sa pagkuda. Ha? Hindi nga po pwede, ang kulit nyo naman eh. Sa ayaw at sa gusto nyo, kakain kayo. Seryosong sagot ni Amy kay David. Tigas rin talaga ng ulo. Bulong nga ni Amy sa kanyang sarili habang nakatitig kay David. Fine, kakain na nga ako. Gulat na napatingin si Amy sa kanyang amo dahil sa sinabi nito. Ano pong kakainin niyo? Nakangiting tanong nga ni Amy kay David. Ikaw? Napanganga si Amy dahil sa sinabi ng amo kaya seryoso niyang tinignan ang among si David. Sir, hindi po porket sekretary niyo ko at boss ko kayo, pwede niyo na pong gawin ang gusto niyo. Hindi naman po ako makapapayag niyan. Mahal ko pang dignidad ko. At excuse me sir dalagang Pilipina po to. Mariing sagot nga ni Amy kay David. Hindi naman mapigilan ni David na tumawa dahil sa nakitang reaksyon niya sa mukha ng dalagang si Amy. Nakasimangot na nga muling humarap si Amy sa amo nang marinig niyang pagtawa nito. Teka sir, anong nakakatawa? Iritang tanong nga ni Amy kay David. Tipid na ngumiti si David kay Amy bilang sagot. Nothing. Natuwa lang ako sa reaksyon mo. But don't worry. Like what I've said, hindi kita type maging jowa. What I mean kanina is that, ikaw nang bahala sa pagkain na kakainin ko. Mas lalo naman nainis si Amy sa pagbibiro ng kanyang amo sa kanya. Di ako na po bahala sa kamahalan. Yun lang po ba? Langganang tanong nga ni Amy kay David. Kakainis. Akala mo kung sinong gwapo, mukha naman unggoy. Kausap nga ni Amy sa kanyang sarili habang nakatingin pa rin sa binata. Meron pang isa, kakain ako pero sa isang kondisyon. Seryosong sagot nga ni David kay Amy. Gulat naman na tumingin si Amy sa amo dahil sa sinabi nito. Kondisyon? Takang tanong nga ni Amy kay David. Tumango si David kay Amy bilang sagot. Ano yon? Eat with me, then feed me. Seryosong sagot nga ni David kay Amy na ikinagulat ng dalaga. Hindi kaagad nang kasagot si Amy sa sinabi ni David. Parang tumigil bigla ang oras ni Amy dahil sa sinabi nito. Feed him? Ano siya baldado? Inis na usal nga ni Amy sa kanyang sarili habang titig na titig pa nga rin sa mukha ni David na hanggang ngayon ay nakangiti pa rin. Ito na ang ikatlong araw ni David sa ospital. Hindi pa siya pwedeng ipalabas ng doktor para sa mga tests na kailangan pang gawin sa kanya. At dahil trabaho nga ni Amy ang pagiging secretary ni David, kinakailangan nga niyang pumunta ng opisina ng maaga alas 7 ng umaga. Hanggang alas 9 para masigurado lang na okay ang kumpanya ni David. Nagpapasalamat na nga lamang ang dalaga dahil nandyan si Eric, ang kaibigang engineer rin katulad ni David, para magbantay sa kumpanya ng amo ni Amy na isip bata talaga. Pabalik na nga sana si Amy galing ospital nang biglang nag-text si David. At nagpapabili nga ito ng isang bucket ng Chicken Joy. Kaya padabog nga at inis na inis si Amy na dumaan muna sa Jollibee para bumili. Sir, ito na po yung pinapabili nyo. Wala sa mood na usal ni Amy sa kanyang amo. Pabalik nga ng ospital. Ngumuso si David sa kanyang sekretary. Come on babe, feed me. Hindi ka ba naawa sa akin? Malambing pa nga na sagot ni David sa kanyang sekretarya na mas lalong nagpainis kay Amy. 2 araw na ganito ang amo sa kanya at 2 araw na nga rin simula nang binabara ni Amy si David. Feed me babe, pretty please. Pakyut pa nga na usal ni David kay Amy. Sandaling tinigil nga ni Amy ang pag-aayos ng mga dokumento na dala niya galing sa kumpanya ni David bago tumingin ng masama sa amo. Sir, ang pagkakaalam ko po UTI ang sakit nyo, UTI. Hindi po kayo pilay. Gagalaw mo po ang 2 mong kamay nang maayos at hindi ka po disabled. Iritang sagot nga ni Amy kay David na ikinangiti lang ng binata. But you're my girlfriend. Babe, remember? Nakangiting tanong pa nga ni David sa dalaga na tila nangaasar.
Labis-labis na ang iritang nararamdaman ni Amy ng mga oras na yon dahil alam ni Amy na inaasar lang siya ni David. Pero pikon na nga siya. Kaya imbes na makipag-away sa kanyang amo, ipinagpatuloy na nga lamang ni Amy ang kanyang ginagawa. Samantala hindi alam ni David kung maiinis o matutuwa siya. Gayong ito ang unang pagkakataong hindi nakipagtalo ang kanyang sekretarya sa kanya. Alam ni David na naiirita sa kanya si Amy, kaya dahan-dahan siyang tumayo at dahan-dahan niyang hinakbang ang paa niya para lumapit sa dalaga, habang daladala ang bucket ng Chicken Joy na pinabili niya kay Amy kanina. Umupo sa tabi ni Amy si David, sabay abot ni David ng Chicken Joy kay Amy, na siyang ikinagulat ng dalaga. Hindi agad nakasagot si Amy nang makita ang amang si David na umupo sa tabi niya dito sa sofa. At mas laking gulat nga ni Amy nang inabutan nga siya ni David ng Chicken Joy. Kinuha nga nito ang parte na pinakapaborito niya, ang balat. Pinaghimay nga siya at saka isusubo pa nga sa kanya. Kain ka na muna. Alam kong pagod ka na. Malumanay nga na wika ni David kay Amy. Say sabi pa nga nito, tipid nang umiti si Amy sa kanyang amo bilang sagot. Okay na ako sir. Trabaho ko po to, tsaka busog pa naman ako eh. Kalmadong sagot nga ni Amy kay David. Kahit na ang totoo, parang tumalon din ang puso niya kahit papaano sa ginawa ni David. Akala ni Amy titigil na nga si David sa pagyaya ng pagkain sa kanya nang bigla siya nitong subuan, kaya wala na ngang nagawa si Amy kundi kumain na nga. Akmang magsasalita na nga sana si Amy nang biglang isang boses ng ginang ang siyang sumingit sa kanilang dalawa. Oh my gosh, apo! Hindi natapos ni Amy ang sasabihin sa among si David nang biglang may matandang babae ang pumasok sa kwarto ni David. Taka itong tumingin sa babae, sabay baling ng tingin ng ginang sa kanyang apo. Mamita, gulat nga na tawag ni David sa ginang na ngayon ay kakapasok lang sa kwarto niya. Hindi alam ni Amy kung tama ba ang pagkarinig niya, pero base sa tawag ng amo, sa ginang ay lola nga niya ito. Kaya sa hindi malamang dahilan bigla na nga lamang nakaramdam ng kaba sa kanyang puso si Amy habang nakatitig sa lola ng kanyang amo. Nahihiyang yumuko si Amy sa ginang na ngayon ay nakatingin na nga rin sa kanya. Sorry po ma'am, hindi ko po kayo nakilala. Sorry po, patawarin niyo po ko. Kinakabahan nga na bati ni Amy sa ginang. Tipid nang umiti si ginang kay Amy sabay baling ulit ng tingin ng ginang kay David. I guess, siya na, tama ba ako, David apo? Walang pag-aalinlangan na tanong ng ginang sa apong si David. Nakangiti na tumango si David sa kanyang lola. Opo maminta, my one and only girl, my girlfriend, Amy. Nakangiting sagot nga ni David sa kanyang lola sabay hawak niya sa kamay ni Amy. Napangiti naman ang ginang sa narinig na sinabi ng kanyang apong si David, kaya muling tumingin ang ginang sa dalagang si Amy bago magsalita. Kinakabahan man sa oras na yun, pinili pa rin ni Amy na pilitin ang sarili niyang makatayo. Kahit na ang totoo, sobra na nga siyang natatakot sa oras na to. Idagdag mo pa ang pagkahawak ni David sa kamay niya mismo sa harap nila na nagpadagdag lang ng kabang nararamdaman ni Amy. So iha, Amy, tell me, kailan ang kasal niyo ng apo ko? Nakanganga sa sobrang gulat si Amy dahil sa tanong na yun ng lola ng kanyang amo. Kaya pa simple nga siyang lumingon kay David para humingi ng saklolo. Lola, don't pressure us. Darating din kami sa point na yan. Putol nga ni David sa usapan ni Amy at ng kanyang lola. Ngumiti naman ang ginang sa kanyang apo at kay Amy. Hindi ako bumabata, David. Bigyan mo naman ako ng apo. Mataray nga nasagot ng ginang kay David. Napahagat ng kanyang labis si Amy at dahil sa sagot ng ginang. Pagkatapos magsalita ni David, Iha, I know medyo may pagkaisip bata tong apo ko, pero sana wag mo to iwan. I know he loves you and I already like you. Nakaiting wika pa nga ng ginang kay Amy na nagpangiti sa dalaga. Tumango si Amy kay Doña Maria. Mabait at maalaga po si David, madam. He's one of a kind at makakaasa po kayo na ako ang bahala sa kanya. Sagot na nga lamang ni Amy sa ginang nang hindi inaalis ang ngiti sa kanyang labi. Pero sa totoo lang,
Nakokonsensya nga rin siya. Muling napayuko ang dalagang si Amy dahil sa hiyang nararamdaman nang ngumiti ulit ang ginang habang nakatingin nga sa kanya. Anyway, just make sure na sa kasalan na talaga ang tuloy niyan, ha apo? Wika nga ni Doña Maria kay David. Nakangiting tumango si David sa kanyang lola, sabay hila nga niya ng dahan-dahan kay Amy para mas lumapit ang dalaga sa kanya. Sigurado na ako dito, mamita. Kaya opo, kasalan na po to. Siguradong sigurado na ako, sagot ni David sa kanyang lola na nagpatigil at nagpatahimik sa dalagang si Amy. Isang linggo matapos makauwi ni David galing sa ospital, parati nang nakasunod sa kanya si Amy. Normal lang naman sana yon dahil isa siyang sekretary ni David. Pero ang pinagkaiba lang, kahit hindi na tungkol sa trabaho ay kasama pa rin siya ni David, pati rin ang pakikitungo ni David sa kanya ay iba rin. Pero alam ni Amy na may kontrata sila ng amo. Pilit niyang iniiwasan na lagyan ito ng mali siya. Ayaw ni Amy na mahulog sa amo, kaya habang maaga pa nga, sinasabi na nga ni Amy sa kanyang sarili na pagpapanggap lang lahat ng to. Kahit na minsan ay nahihirapan na nga rin siya dahil simula nang makalabas si David sa ospital, parati na lang siya nitong pinagsisilbihan at inaalagaan sa harap man ng lola ng binata o wala. Hi mga apo, are you ready both? Nakangiting tanong nga ni Doña Maria sa kanyang apo na sina David at Amy. Pupunta nga sila ngayong tatlo sa beach. Dahil rin sa sinabi ni Doña Maria na gusto nga niyang makita ang dagat. May dala ka bang sim sa Tatar, iha? Tanong nga ng ginang kay Amy. Tumango si Amy kay Doña Maria bilang tugon. Opo, katulad rin po ng sinabi niyo at... Hindi nga natapos ni Amy ang sasabihin niya. Biglang sumingit si David sa usapan nila ng ginang. What do you mean a swimsuit? A big no, babe. Hindi ka makakasuot ng ganyan. At lola, maraming lalaki doon, ayaw kong pagkaguluhan tong girlfriend ko. Litanya nga ni David na nagpangiti kay Doña Maria. Sumimangot si Amy dahil sa sinabi ni David. Para namang may gagawin sila sa akin doon. At hello David, beach ang pupuntahan natin. Anong gusto mong isuot ko doon? Pajama, jacket? Ano yun ha? Mataray nga na usal ni Amy kay David. Napangiti naman si Doña Maria sa nakikita niya sa dalawa. Halata sa mata ni Amy at David na mahal nga nila ang isa't isa. Kunot noon na tumingin nga si David kay Amy. Fine. Basta wag na wag kang lalayo sa akin kung ayaw mong parusahan kita. Nakangiting sagot nga ni David sa dalaga. Nanlaki naman ang mga mata ni Amy dahil sa narinig. Kaya pa simpleng pinalo ni Amy ang kamay ni David na ikinangiti na nga lamang ng binata. Mahigit 3 oras din ang naging biyahe nila David papunta sa beach. At dahil medyo napagod nga si Doña Maria sa biyahe, napagdesisyonan nga ng Doña na magpahinga muna. Are you sure you okay, Lola? Nagala lang ang tanong ni David sa kanyang lola. Tumango naman si Doña sa kanyang apo bilang sagot. I'm okay. Just enjoy the scenery here. Bukas na lang ako sasama sa inyo sa paglalakad-lakad. Enjoy your date. Wika nga ni Doña sa dalawa. Okay lang naman po kung bantayan ka na lang po namin. Ani naman ni Amy sa ginang. Umiling si Doña Maria. Sa akin hindi okay. Go outside, date, okay? I'm okay here. Papahinga ko na lang to. Sagot nga ng ginang. At dahil nga sa sinabi ni Doña na lumabas sila ni Amy at David para makapaglakad-lakad, ayun nga ang ginawa ni Amy at David. Sabay silang dalawa na lumabas para maglibot-libot saglit sa beach. Tahimik lamang si Amy at David na naglalakad-lakad nang may makita nga ang dalagang nagbebenta ng milk tea kaya walang pag-aalinlangan na lumapit doon si Amy para bumili. Hindi naman mapigilan ni David na mapangiti habang nakatingin sa kanyang sekretary na tuwang-tuwa nang makabili nga ng milk tea. Noon pa man simula nang magtrabaho sa kanya si Amy, parati na itong nakikita ni David na bumibili ng milk tea. Walang araw na wala itong dala ng milk tea. Tapos na nga bumili si Amy ng milk tea, pabalik nga sana siya sa pwesto ni David nang makita nga niya na masayang nakikipagtawanan si David sa isang babae. Kaya ang ngiti sa labi ni Amy dahil sa milk tea ay naglaho nang makita ang ngiti ni David sa babaeng kausap nito. Samantala may nakita nga si David na isa ring engineer katulad niya, kaibigan ni David noong college. At dahil busy pa nga si Amy na bumili ng milk tea, nakipagkwentuhan muna si David sa babaeng engineer. Nakangiting nakikipag-usap si David
sa kaibigan nang makita nga niya ang dalagang si Amy na matalim ang titig sa kanya. Kaya agad nga siyang nagpaalam sa babaeng engineer para lapitan ang dalagang si Amy na nakasimangot ngayon sa kanya. "Hey, what's the problem?" Takang tanong nga ni David kay Amy. Kanina lang masaya ito habang bumibili ng milk tea, pero bigla na nga lamang nakasimangot ngayon. Kunot noon naman na tinignan ni Amy si David bilang sagot. "Wala, mainit lang." Iritadong sagot nga ni Amy kay David na nagpangiti sa binata. Napangiti si David sa pagtataray ng kanyang sekretarya at sa kanyang naiisip kung bakit biglang nagtaray sa kanya si Amy gayong masaya naman ito kanina. Tumaas ang kilay ni Amy nang marinig niya ang pagtawa ni David. Tawa na tila inaasar siya. "Anong nakakatawa? Happy ka?" Inis na tanong nga ni Amy kay David. Napabuntong hininga na nga lamang si David sa tanong ng dalaga pero bago sagutin ng dalaga, mapang-asar muna siyang ngumiti sa harap ni Amy na mas lalong ikinainis ng dalaga. "Nagsiselos ba ang baby ko? Are you jealous, love? Don't worry, katrabaho ko lang at kaklase nung college yon." Pabirong usal nga ni David kay Amy na dahilan kung bakit siya tinignan ni Amy ng masama. "Asa ka? Bakit naman ako magsiselos? May tayo ba ha? At higit sa lahat, bakit ako magsiselos sa babaeng mukhang pusit? Ang ganda-ganda ko kaya? Para may insecure at magselos, da." Iritang sagot nga ni Amy kay David. Pero imbes na tumigil sa kanyang pagngiti, ang binatang si David mas lumapad pa nga ngiti niya dahil sa sagot ni Amy. "Gusto mo sapak, sir? Wala si Lola dito, pwede kitang sapakin. Anong nakakatawa ha?" "You're right. Hindi ka nga nagsiselos. Pulang-pula ang mukha mo kaya tama ka. You're not jealous, babe, I know." Natatawang sagot ni David kay Amy. Hindi na lang sumagot si Amy sa kanyang amo dahil baka mas asarin pa nga siya ni David kung ano pa ang sabihin niya. "Anyway, let's forget about that. Come on, let's date." Usal nga ng binata kay Amy sabay hawak ni David. Sa kanang kamay ni Amy na siyang nagpatigil sa dalaga. "What the heck, David? Anong ginagawa mo sa akin?" Bulong nga ni Amy sa kanyang sarili habang nakatitig pa rin sa nakangiting mukha ng kanyang among si David. Naging abala nga ulit si Amy sa pagiging sekretary ni David. Pagbalik nila galing sa beach, naging masaya si Amy sa konting oras na nagkasama sila ni David mag-unwind. Kilala nga ni Amy ang okay na side ni David at nakita niya rin ang pagiging territorial nito. Pero katulad ng sinasabi ni Amy sa kanyang sarili, hanggang kaya niya hanggang maaga pa, kailangan niya ng pigilan ng sarili na umibig sa amo lalo na at alam ni Amy na hanggang contract lang ang meron sa kanilang dalawa. "Finally, nakipagkita ka na rin sa akin." Usal nga ni Kyla sa kaibigang si Amy. Sabay nag-lunch si Amy at Kyla ngayong araw na to. Ayaw sana siyang payagan kanina ni David nang nagpaalam siya, pero dahil sa matigas pa sa punong nara ang ulo ni Amy, walang nagawa si David kundi payagan ng dalaga. "Sorry naman, medyo busy lang." Nakangiting sagot ni Amy kay Kyla. "Busy? Saan naman sa fake boyfriend mo?" Natatawang tanong ni Kyla kay Amy. Sumimangot si Amy dahil sa sinabi ng kaibigan. "It's my job." Walang ganang sagot na nga lamang ni Amy kay Kyla. "Job lang ba talaga o nahulog ka na?" Tanong naman ni Kyla na nagpatahimik lang kay Amy. Hindi agad nakasagot si Amy sa tanong ng kaibigan. Kahit siya, hindi rin alam ang isasagot dito. "OMG! Don't me girl, don't tell me hindi mo alam kung hulog ka na o hindi." Hindi makapaniwalang tanong ni Kyla kay Amy. Tumitig ng seryoso si Amy kay Kyla. "Hay nako, buhay may love life nga naman ito. I will ask you at sagutin mo lang ako ng oo o hindi." Usal nga ni Kyla. "Iniisip mo ba siya tuwing gabi?" "Araw-araw," sagot ni Amy na ikinangiti ni Kyla. "Nag-aalala ka ba sa kanya?" "Parate." "Hinahanap-hanap mo ba siya?" "Oo." "Napapanaginipan?" "Oo." "Gusto mo na?" "Oo." "Mahal mo na?" "Oo." Napangiti si Kyla sa mga isinagot ni Amy sa kanya at oo, nasagot na ang tanong ni Amy kung gusto niya ba talaga ang amo dahil kahit siya mismo ay narealize na nga ang mga sinagot niya sa lahat ng tanong ni Kyla. Sabi pa nga ni Kyla, "See? Ikaw rin ang nakasagot sa tanong mo. Takot ka lang talagang sumugal bes pero believe it or not, mahal mo na siya." Seryosong wika ni Kyla kay Amy na siyang nagpatahimik nga sa dalaga. Pero
Hindi natapos ni Amy ang sasabihin nang bigla siyang patulin ni Kyla sa pagsasalita. And as your bestie, umamin ka na. Para na rin to sa peace of mind mo. Yes, it's really hard to confess. But at least sinubukan mo, diba? Wala namang masamang umamin. Tatak na tatak nga sa isip at puso ni Amy ang mga sinabi ng kanyang kaibigan na si Kyla. Pasado 1:00 na ng tanghali nang makabalik na nga si Amy sa opisina ni David. At habang nasa elevator na pag-isip-isip ng talaga ang sinabi ni Kyla, tama ang kaibigan niya. Gusto na nga niya si David pero natatakot nga siyang sumugal sa amo. Natatakot siyang mahalin si David ng buo. Pupunta na nga si Amy sa kanyang lamesa nang marinig niya ang tsismisan ng mga katrabaho niya malapit sa lamesa niya at dahil nga curious si Amy kung anong pinag-uusapan ng mga katrabaho, palihim na nakinig si Amy hanggang marinig nga ni Amy ang pangalan ni David. Hoy! Bumalik na daw yung ex ni Sir David. Nakita niyo, ang ganda, di ba? Parang model at oo, nakita namin. Hindi naman agad nakagalaw sa kanyang upuan si Amy. Ex? Sino yun, model? Sunod-sunod nga na tanong ni Amy sa kanyang sarili. At dahil hindi mapalagay si Amy sa kanyang narinig, napagpasyahan nga niyang pumunta sa opisina ni David para tignan kung nandoon pa ba ang babae na sinasabi ng mga katrabaho niya na ex ni David. Pero imbes na babae ang makita ni Amy sa loob, si Eric ang nakita ni Amy at mukha itong seryosong nakikipag-usap kay David. Ayaw na sanang tumuloy pa ni Amy na makinig sa pinag-uusapan ng dalawa pero dahil sa narinig ni Amy na binanggit ni Eric ang tungkol sa ex na natili nga si Amy sa pwesto niya kung saan tama lang para marinig ang amo at kaibigan nito na si Eric habang nag-uusap. Dito galing si Karil? Tanong nga ni Eric kay David. Walang kabuhay-buhay na tumango si David sa kaibigan. So what's your plan? Ngayong nandito si Karil sa Pilipinas, paano si Amy? Sasabihin mo ba sa kanya about Karil? Seryosong tanong nga ni Eric sa kaibigan. Umiling si David kay Eric bilang sagot. Magkaibigan kami at ako nang bahala kay Amy. Walang ganang sagot nga ni David kay Eric. Ilang minuto pang hinintay ni Amy na muling magsalita ang among si David pero wala na nga itong naging sagot na siyang ikinainis nga ni Amy. Parang bigla namang huminto ang oras ni Amy pagkatapos marinig ang pag-uusap ng magkaibigan tungkol sa ex ni David na dapat ikakasal na nga sa kanya. Parang may tumusok sa puso ni Amy dahil sa narinig. Kung kailan sigurado na nga siya sa nararamdaman niya para kay David, doon naman nagbalik ang ex nito. Kaya imbes na ipagpatuloy ang pakikinig kay David, ay eto nga siya. Padabog na naglakad si Amy pabalik sa kanyang table. Ex pala ha? Karil pala ha? Paasa. Bulong nga ni Amy sa kanyang sarili habang inaayos ang mga gamit niya para makauwi na nga ng maaga. Hindi dapat nasasaktan si Amy sa kanyang nalaman. Dahil contract lang naman ang meron sila ni David. Fake girlfriend lang naman siya ng amo. Pero dahil nga sa gusto ni Amy sa David, hindi maiwasan ang dalagang masaktan. 3:00 na ng hapon pero hindi pa rin nakikita ni David si Amy. Kaya napagpasyahan na nga lamang ng binata na puntahan ito sa kanyang lamesa para kumustahin. Pero laking gulat ni David nang makita na nag-aayos na nga si Amy ng mga gamit niya. Kaya walang pagdadalawang isip na lumapit si David sa dalaga para pigilan. Where are you going at this hour? May trabaho pa? Takang tanong nga ni David kay Amy. Tinignan lang ni Amy ang kanyang amo ng masama bago ipagpatuloy ang ginagawa niya. Let's talk. Seryosong usal ni David kay Amy nang hindi siya pinansin ng dalaga. Dali-daling hinawakan ni David ang kamay ni Amy para pahintuin sa ginagawa. Matalimang titig na ibinigay ni Amy kay David dahil sa paghawak nito sa kanya. Half day. Masamang pakiramdam ko. Walang ganang sagot ni Amy kay David. Naramdaman naman ni David ang galit ni Amy sa tono at paraan ng dalaga ng pakikipag-usap sa kanya. Pero imbes na pakawalan nga ni David ang kamay ng dalaga, mas hinigpitan nga lang ni David ang pagkakahawak dito. Sir, kung ayaw mong masuntok bumitaw ka na. Malamig nga na usal ni Amy sa amo. Umiling si David. Not yet. Tell me first, kung anong problema natin. May ginagawa ba akong masama? Tanong nga ni David sa dalaga. Isang walang ganang titig nga ang ginawa ni Amy kay David na ikinagulat ng binata. Amy, love. Love mo mukha mo, paasa. Doon ka sa Karil mo. Magsama kayo, isip bata. Putol nga ni Amy sa dapat sasabihin ni David
na ikinatahimik ng binata. Damn, paano niya nalaman yun? Bulong nga ni David sa kanyang sarili habang nakatingin nga sa kanyang sekretary na nagmamadaling naglalakad palayo sa kanya. Girl, talaga bang nag-e-empake ka o nagkakalat ka? Kanina ka pa dyan pero ni damit, wala ka namang na-e-empake. Natatawang wika nga ni Kyla kay Amy. Uuwi ngayong gabi si Amy dahil kailangan nga siya ng kapatid niya sa probinsya. Pagka-uwi kanina ni Amy galing sa opisina, tumawag nga ang school ng kanyang kapatid para sabihin na kailangan niya pumunta doon. Bukas na bukas din. Sigurado ka ba na hindi ka magpapaalam sa kanya na aalis ka na? Tanong nga ni Kyla kay Amy. Saglit na hininto nga ni Amy ang ginagawa at tignan ng masama ang kaibigan. Para saan pa? For sure, busy naman yun sa karil niya, kaya hindi na kailangan. Walang ganang sagot ni Amy na dahilan kung bakit tumawa ng kakaiba si Kyla. Tumaas ang kilay ni Amy habang nakatingin sa kaibigan. Alam ko yung iniisip mo at ako na mismong nagsasabi sa'yo, hindi ako nagsaselos. Masungit nga na usal ni Amy kay Kyla. Napangiti naman ang maloko si Kyla sa kaibigan. Sino bang nagsasabi na nagsaselos ka? Meron ba? Pabirong tanong nga ni Kyla kay Amy. Kunot noon namang tumitig si Amy kay Kyla. Look, Kai, ako magsaselos? Asa, mas maganda kaya ako sa babaeng yun, no? At isa pa, naiinis at nagagalit lang ako sa lalaking yun. Besides, gusto ko man siya. Wala pa rin akong karapatan na makaramdam ng selos kung sino man ang babaeng lalapit sa kanya o babalik sa buhay niya. Kontrata lang naman ang meron kami Walang kami. Fake lang lahat, gets? Iritang sagot nga ni Amy sa kaibigang si Kyla na mas nagpangiti dito. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Amy nang makitang mapang-asar na ngiti ni Kyla na busy sa kape niya ngayon. Anong masaya sa sinabi ko? Bakit ka nakangiti? Takang tanong nga ni Amy kay Kyla. Nothing. Ipagpatuloy mo na lang yung pag-e-empake mo, mauhuli na tayo sa flight. And oo nga pala, sabi ko nga hindi ka nagsiselos. At oo, mas maganda ka pa sa ex ni David kung sino man ang babaeng yun. Sagot nga ni Kyla sa kaibigan na pabirong tono. Hindi lang sumagot si Amy. Sa pangaasar ni Kyla sa kanya, ayaw na nga ni Amy na humaba pa kung ano man ang pinag-uusapan nila ni Kyla. Hanggang maaari ay ayaw na nga ni Amy makarinig pa ng tungkol kay David o tungkol sa ex nitong si Karil. Gusto niya si David pero hindi matatabunan nun ang katotohanan na isang kontrata lang ang meron sa kanila ng amo. Kontrata lang na kailangan nga niyang tapusin. Anyway, what about your work? Absent ka lang? Tanong nga ni Kyla kay Amy na ngayon ay tinuloy na ang pag-e-empake ng kanyang gamit. Saglit na tumingin si Amy sa kaibigan bago tinuloy ang kanyang ginagawa. Sinagot nga niya ang tanong ni Kyla nang hindi tumitingin sa kaibigan. Ipapadala ko na lang sa email ng kumpanya at ipapaprint ko sa isang employee ang resignation letter ko. Wala nang rason pa para manatili ako dito. Kailangan ako ng kapatid ko. Tsaka may ipon naman ako kahit papaano. At yun ang gagamitin ko para makapagtayo ng sariling negosyo. Tsaka ng pag-ibig na yan. Pagsigurado na ako na magkakaroon ng magandang buhay ang kapatid ko. At isa pa, naniniwala ako sa kasabihan. Kung para sa'yo, hindi mo kailangang habulin to dahil kusayang ibibigay ng may kapal sa tamang panahon. Sagot nga ni Amy na ikinatahimik na nga lamang ni Kyla. Sa kabilang dako walang tulog at puyat nga sa kaiisip nga si David kung paano magpapaliwanag sa dalagang si Amy. Matagal na nga silang wala ni Karil at pinuntahan na nga lang siya ng dalaga kahapon para kumustahin pero hindi lubos maisip ni David kung paano nalaman ng sekretary niya na ex niya si Karil. Kaya kinabukasan nagmamadaling pumasok sa opisina si David kahit wala siyang kain. Masigurado lang na makikita ng maaga ang kanyang sekretary para magpaliwanag. Nandito ba si Amy? Tanong nga kaagad ni David sa isang empleyado. Nakatabi lang ng table ni Amy. Napayo ko naman ang babaeng empleyado sa tanong ng engineer. Bakit? May nangyari ba? Takang tanong nga ni David sa babae. Sir, kasi pinapabigay po ni Ma'am Amy. Kinakabahan nga na usal ng babae kay David. Sabay abot nga niya sa amo ng resignation letter na pinadala ni Amy. Hindi nakagalaw si David pagkatapos niyang abutin at basahin ang papel na binigay ng kanyang empleyado. Parang umakyat sa ulo niya lahat ng dugo niya nang mabasa ang laman ng papel. Isa itong resignation letter. The fudge. And she think pipirmahan ko to? Kausap nga ni David ng kanyang sarili bago muling tumingin sa kanyang empleyado. Call the airlines. Book me a ticket papunta sa Samar. Maautoridad nga na utos ni David.
Tumango ang empleyado kay David bago sumagot. Opo sir, pagkatapos mo kong paibigin sa'yo, aalis ka na lang ng walang paalam dahil sa maling akala? No way, Amy. Kausap nga ni David sa kanyang sarili bago tuluyang bumalik sa kanyang opisina para kunin ang resume ni Amy kung saan makikita ang address ng dalaga sa Samar. Alas 11 na nga ng umaga nang nakarating nga si Amy sa probinsya kasama ni Kyla, kaya kinabukasan nga niya na pagdesisyonan na pumunta sa paaralan ni Amalia, ang second year high school na nakababatang kapatid. Kahit na pagod nga siya, pinilit pa rin ni Amy na pumunta sa school ni Amalia sa kadahilanan na honor nga ang kanyang kapatid at kailangan nga nitong may kasama na umakyat sa stage. Kaya medyo nagayos si Amy ng kanyang sarili bago pumunta ng paaralan ni Amalia. Ate, babalik ka pa ba sa Manila pagkatapos ng recognition ko? Tanong nga ni Amalia sa kanyang ate. May halong lungkot ang tanong nito sa kanya. Umiling-iling nga si Amy kay Amalia bilang sagot. I will stay here. For good na. Magtatayo na lang tayo sa bahay ng sari-sari store. Ginusto ko rin na mabantayan ka, kaya naisip ko na umalis na sa trabaho. Sagot nga ni Amy sa nakababatang kapatid na ikinangitingan ng mapang-asar ni Kyla na nasa tabi niya lang. Kunot noon na tumingin si Amy sa kaibigan. Kai, mariing tawag nga ni Amy kay Kyla. Ngumiti si Kyla kay Amy. Wala akong sinasabi hindi ko sinasabi na may iniiwasan ka sa Maynila. Pabirong sagot pa nga ni Kyla kay Amy. Hindi na nga lamang sumagot si Amy sa kaibigan. Tinuon na nga lamang ni Amy ang tingin sa kanyang kapatid na halatang nagtataka kung anong pinag-uusapan nila ni Kyla. Come on, susunod na lang kami sa'yo sa loob. Usal nga ni Amy kay Amalia. Tumango nga si Amalia sa kanyang ate bago tuluyang pumasok sa loob ng gym. Sa kabilang banda dahil sa huli ng flight ni David, natagalan nga siyang nakarating sa probinsya ng Dalaga. Pagdating nga niya sa address ng Dalaga, may nakita siyang babaeng abala sa pagsasampay ng damit. Kaya walang pagdadalawang isip na lumapit si David sa babae para magtanong. Magandang umaga po. Pwede po bang magtanong? Formal nga na tanong ni David sa ginang na abala nga sa pagbibilad ng labada. Ngumiti naman ang ginang kay David. Magandang hapon rin iho. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Tanong nga ng ginang kay David. Nandyan po ba si Amy? Gusto ko lang po sanang makausap siya. Kaibigan niya po ako. Kalmadong tanong ni David sa ginang. Umiling ang ginang kay Amy bilang sagot na ikinagulat nga ni David. Si Amy? Nasa eskwelahan iho ang kapatid niya. Sagot nga ng ginang na ikinatigil nga ng binata. Ngumiti si David sa ginang dahil sa sagot nito sabay alis ni David. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si David pagkatapos niyang magpaalam at magpasalamat sa ginang. Dali-daling pinaandar nga niyang sasakyan papunta sa school na sinabi ng ginang sa kanya kanina. Base sa sinabi ng ginang na nasa eskwelahan nga si Amy dahil sa recognition ngayon ng nakababatang kapatid ni Amy. Kaya kahit naiinis pa rin ang Dalaga, dahil sa pag-iwan nito sa kanya ng walang paalam, hindi niya pwedeng tiisin ang Dalaga. Wala na ngang mas mahalaga pa sa binata sa mga oras na yon at makausap ang babae. Hindi mo ba talaga ipaalam sa kanya kung nasan ka? Tanong nga ni Kyla kay Amy. Nasa kantin sila ngayon at bumibili ng snacks. Nang biglang nagtanong nga si Kyla na ikinatigil ni Amy. Tumango si Amy kay Kyla bilang tugon. Walang dahilan para malaman niya. Tsaka tanggap ko na, Kay. Okay na ako dito at may sari-sari store naman na kami ni Amalia. Seryosang sagot nga ni Amy sa kaibigan. Pero mismo na, pabirong tanong nga ni Amalia kay Amy. Akmang sasagot na nga sana si Amy kay Amalia nang biglang isang boses na nga na kilalang kilala ni Amy ang biglang sumingit sa usapan nila na nagpatigil kay Amy at ikinabigla nga naman ni Kyla. Tanggap mo na? Really baby? Gusto mo na tong ihinto? Mariin nga at malamang tanong ni David kay Amy. Hindi alam ni Amy kung paano nakarating sa probinsya nila ang binatang si David. Pero sa oras na yon, alam nga ni Amy na wala nang kawala pa ang puso niya. Hulog na talaga siya sa lalaki. At alam nga ni Amy na kailanman hindi na nga niya kayang umahon sa nararamdaman niya para sa binata. Matalim nga ang paraan ni David ng pagtitig kay Amy. Hindi maipinta ang mukha nito. Huminga muna ng malalim si Amy bago humarap sa kanyang amo. Sir, utal nga na tawag ni Amy kay David. Hi, magandang babe ko. Nakangiting bati pa nga ni David kay Amy na siyang ikinabiglangan ng Dalaga. Po?
Utal nga na tanong ni Amy sa binata. Easy babe, kinakabahan ka. Mapangasar pa nga na tanong ni David kay Amy nang maramdaman nga niya ang kaba ni Amy. Napahagat naman ang kanyang labi si Amy dahil sa tanong ng amo. Hindi makapaniwalang nandito ngayon sa harap niya ang amo. Bakit naman ako kakabahan? At bakit ka ba nandito? Akala ko nandun ka sa ex mo. Nakikipagbalikan ka ha? Bakit ka nandito? Mataray nga na tanong ni Amy kay David na ikinangiti ng binata. Kamusta ka? Pagbabaliwala nga ni David sa tanong ni Amy. Paki mo ba? Mataray nga na tanong ng tomboy na si Amy kay David. At sinong nagsabi sa'yo na may balak kang balikan si Karil? Oo, inaamin ko namang ex ko siya. Hindi ko yun tinatago, pero hanggang dun lang yun. Hindi kita kayang ipagpalit no. Alam kong kontrata lang ang meron tayo. Pero nandito ako para sabihin sa'yong gusto ko nang totohanin natin ito. Tigilan na natin ang kontrata. Totohanin na natin lahat. Wala na akong ibang gusto pang makasama sa buhay ko, kundi ikaw lang Amy, wala nang iba. Putol nga ni David sa dapat itatanong ng dalaga. Umiling-iling nga si Amy dahil sa narinig. Anong sinasabi mo? Tanong nga ni Amy kay David. Nothing. Sinasabi ko lang na kaya ako nandito dahil wala ang sekretary ko. Kunot noon na tumingin si Amy kay David. Ha? Anong kinalaman nun sa pinagsasabi mo? As far as I remember, nag-resign na nga ako, diba? Kinakabahan naman na sagot ni Amy sa kanyang amo na si David. Dahan-dahang lumapit nga si David sa dalaga na dahilan kung bakit napaatras nga si Amy palayo sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Amy dahil sa ginawang paglapit nga ng binata sa kanya. No baby, I will not let you escape. Saad pa nga nito. Hindi ka na makakatakas sa akin. Kampanteng sagot nga ni David kay Amy. Napangusa naman si Amy dahil sa narinig na sinabi nga ni David. Aba, ang kapal mo ah. Kung totoo man yan, hindi ako easy to get no. Ligawan mo muna ako. Napangiti nga si David dahil sa sinabi ni Amy. That's all? Ligaw lang ba baby ko? Akong bahala. Sinisigurado ko sa iyo na hindi mo makakalimutan ang panliligaw na gagawin ko. And I'm sure of that. Sasagutin mo rin ako. Mahiyabang pa nga na sagot ni David kay Amy. Whatever. Basta sinasabi ko sa'yo mahirap ako ligawan. Asar nga na sagot ni Amy sa amang si David habang seryosong nakatingin sa binata na nakangiting nakatingin nga sa kanya. Simula nang sinundan nga ni David si Amy sa Samar kung saan ang probinsya ng dalaga at simula nang sinabi ni David na liligawan niya si Amy. Walang sinayang ang binata ng mga minuto at oras. Palagi niyang ipinaparamdam kay Amy ang pagmamahal niya. Walang naging anumang hadlang sa panliligaw ni David kay Amy. Simula ng araw na nagdesisyon nga si David na ligawan si Amy, 1 linggo na nga ang lumilipas. Palaging hatid sundo ng binata si Amy sa paghahatid nito sa kapatid niyang high school at parati rin na tinutulungan ni David ang dalaga sa sari-sari store nito. At maliban pa doon, parating may tagaluto si Amy sa kanilang bahay. Dahil kay David na pinagluluto siya ng kung ano-ano. Ngayon nandito nga si Amy at David sa grocery store. Sinamahan nga ng binata si Amy na maggrocery para sa bahay at tindahan nito. Gusto sana ni David na ipabalik sa trabaho si Amy bilang sekretary niya, pero ayaw naman niyang maging hadlang sa gusto ni Amy. Kaya tinutulungan na nga lamang niya ito. Hindi ka pa ba uuwi sa inyo? Malumanay nga na tanong ni Amy kay David. Tapos na nga silang mamili ni David ng mga paninda niya para sa tindahan. Tipid na ngumiti si David kay Amy bilang tugon sa tanong nito. I'm on leave baby. Tsaka kumpanya ko yun. So anytime walang problema kung umabsent naman ako at hindi ako uuwi at papasok sa kumpanya hanggat hindi mo pa ako sinasagot. Don't worry about the company dahil gagalaw pa rin naman ang kumpanya kahit wala ako. I want us to be together, diba? Nanliligaw ako sa'yo. So I want to prove my love for you. At isa pa, baka ilang buwan muna ako bago bumalik sa company. Sagot nga ni David kay Amy na siyang ikinabiglangan ng dalaga. Ha? At bakit? Ilang buwan? Anong problema? Takang tanong nga ni Amy sa manliligaw. I want to be your full-time man. Love, gusto ko buong puso at atensyon ko sa'yo. Once sasagutin mo na ako. Ani nga ni David na nagpatahimik kay Amy. Hindi makapaniwala ang dalaga. Sa narinig sa bibig ni David, hindi may pagkakaila ni Amy ang sayang nararamdaman. Sa oras na yun, kinikilig nga siya sa among si David. Are you kilig, baby?
Sagutin mo na kasi ako para parati kang kiligin. Nakagat nga ni Amy ang kanyang labi dahil sa sinabi ng binata. Oo, inaamin niya. Kinikilig nga si Amy pero hindi nga niya yun aaminin sa binata. Sa isip-isip nga ni Amy, 1 linggo na nga rin simula nang niligawan nga ni David si Amy. At sa 1 linggo na nga yun ay walang oras na hindi nakaramdam ng saya si Amy sa piling ng binata. Parati niyang kasama si David sa lahat ng oras. Parati niyang pinagluluto. Sa tuwing aalis nga siya at bilang babae, wala nang mahihiling pa nga si Amy sa buhay niya. Sa Manila pa lang sigurado na nga si Amy na mahal na nga niya ang amang si David. Noon pa man gusto na nga ni Amy na umamin sa binata. Naantala nga lang dahil sa selos na naramdaman niya ng oras na yon. Nasa loob na nga sila David at Amy. Nagmamaneho na nga si David pabalik ng bahay nila. Dala-dala ang mga pinabili ng dalaga. Tahimik lang si David na nagmamaneho nang mapansin nga niya ang hopya na kinakain ni Amy. Napangiti si David habang pinagmamasdan ng babaeng nililigawan na ngayon ay masayang kumakain ng hopya. Ang hilig mo talaga sa hopya, ano? Manghang-usal nga ni David kay Amy habang patuloy pa rin na nagmamaneho. Kumunot ang noo ni Amy dahil sa narinig ng binata. Excuse me David, basta masarap, favorite ko. Milk tea man yan, hopya man, o ano. Tsaka, haler, ang sarap-sarap kaya ng hopya, try mo. Sagot nga ni Amy sa binata na nagpangiti nga kay David. Pinagpatuloy nga ni Amy ang pagkain ng hopya nang biglang nagsalita nga ulit sa David na ikinatingin niya sa binata. Sino kayang magiging kamukha ng anak nating dalawa sa future, no? Nakangiting tanong nga bigla ni David kay Amy. Hindi naman agad nakareact si Amy sa tanong ni David, kaya dahil sa pagkabigla, naiubo lang naman ni Amy ang kinakain nga nitong hopya. Sabay tingin ng masama kay David na para bang may kung ano itong nasabing hindi nagustuhan ng dalaga. Sana ako, 'di ba? Kawawa naman sila kung manahin nila ang pagiging isip bata mo. Tsaka anyway, bakit ba natin to pinag-uusapan? Hello, ang aga pa para dito. Tsaka, marami pa tayong pagdaraanan sa relasyon nating to. Nakangiting wika nga ni Amy kay David. Nabigla naman si David dahil sa sinabi ni Amy. Kaya taka nga siyang tumingin sa babaeng nililigawan. What do you mean, baby? Don't tell me. Hindi pa nga natapos si David ang dapat niyang sasabihin nang biglang tumango nga si Amy. Sa kanya, sabay ngiti nga ng matamis sa dalaga na siyang nagpangiti ng tuluyan kay David. You mean? Yes sir, sinasagot na po kita. Putol nga ni Amy sa itinatanong nga ni David. Isang malapad ng ngiti ang sinagot ni David kay Amy. Finally, thank you love. Thank you. You make me so happy. Ako na ata ngayon ang kinikilig sa'yo. Mahal na mahal kita, Amy. Mahal kita. Kinikilig nga na usal ni David kay Amy. Kinikilig ka talaga? Sige nga, paano yung kilig? Pabirong tanong pa nga ni Amy kay David na ngayon ay nobyo na nga niya. Stop teasing me, baka mapagod ka at hindi makatulog mamaya. Sagot pa nga ni David sa kanyang nobya. Kunot noon naman na napatingin si Amy sa nobyo. Nagbibiro lang waray minis. Ipagluto mo na ako. Masayang sabi nga ni Amy kay David. Nakangiti sabay tango nga ni David sa nobya bilang tugon sa sinabi nito. Tell me, anong gusto mo kainin? Nakangiting tanong nga ni David kay Amy. Hindi naman mapigilan kiligin ni Amy sa pagtawag ng baby sa kanya ni David. Parang may kung anong kumiliti sa puso ni Amy nang marinig ang pagtawag ni David sa kanya ng ganon. Baby? Malambing na tawag nga ni David kay Amy. Kahit ano basta ikaw ang nagluto kakainin ko. At kung gusto mo naman, ikaw na lang kainin ko. Natatawang pagbibiro pa nga ni Amy sa kanyang nobyo na nagpangiti lalo kay David. Mahal na mahal talaga kita. Tila panalo nga sa bingo si Amy habang sinasabi yun ni David. Nakatingin siya sa malanghel na mukha ng kanyang nobya na para bang ito ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa kanya, ang kanyang nobya. Si Amy, para sa isang babaeng sanay na nga sa hirap ng buhay, para sa isang babaeng walang hinangad, kundi ang mapagtapos ang kanyang nakababatang kapatid, ni minsan hindi nga sumagi sa isip ng dalagang si Amy na darating ang oras na yun. Oras na nga na siya ay magmahal. 3 linggo, matapos sagutin nga ni Amy sa David, lahat ginawa ng nobyo para nga sa kanya. Pinagsisilbihan nga siya ni David sa lahat ng oras. Walang oras nga na hindi pinaramdam ni David kung gaano siya ka-espesyal at kung gaano niya kamahal ito. Malaki ang pasasalamat ni Amy sa may kapal
dahil dumating nga si David sa kanya. Ngayong araw papunta nga si Amy sa bahay ng nobyo dahil sinabi nga daw ng lola ni David na gusto nga siya ulit nito makausap. Kinakabahan man dahil baka malaman nga ng lola ng kanyang nobyo ang tungkol sa naging kontrata nila, ay nilakasan pa rin ang loob ng dalaga na pumunta sa mansyon nila David para mapakita nga sa pamilya ni David na kahit mahirap lang siya, totoong nararamdaman niyang pagmamahal para sa binata. Bes, sinasabi ko sa'yo, dapat itayo mo ang bandera mo, okay? Dapat may proteksyon para safe at huwag kang papatalo. Pagpapalakas nga ng kaibigang si Kyla kay Amy na siyang nagpangiti nga sa dalaga. Ngumiti at tumango na nga lamang si Amy bilang sagot sa kaibigan. Baliw, anong proteksyon yung sinasabi mo Pero oo, kakayanin kong humarap sa kanila. Natatawang sagot nga ni Amy kay Kyla. Gaga, ang ganda-ganda mo at isa pa. Diyan na rin kayo papunta ni David unless ready ka na maging baby. Ani nga ni Kyla na nagpatahimik na nga lamang kay Amy. Gustuhin pa man ni Amy na makipag-usap sa kaibigan na si Kyla, hindi na nga pwede dahil dumating na nga ang sundo niya papunta sa mansyon nila David. Tahimik lang si Amy sa kanyang biyahe hanggang makarating na nga sa mansyon. Pero ang buong akala ni Amy ay dediretso sila ng isang bodyguard ni David sa sala kung saan nandoon ang pamilya ni David at ang nobyo na naghihintay sa kanya. Pero laking gulat ni Amy nang dinala nga siya nito sa garden ng mansyon nila David. Nagtataka man si Amy kung bakit siya dinala ng bodyguard dito. Sa garden ay sumunod na nga rin siya. Dito hanggang makarating nga sila sa pinakadulo ng garden kung saan nakita nga ni Amy ang nobyong si David na nakangiti. Ngumiti si David kay Amy nang makita nga nito. Sabay luhod nga ni David sa harap ni Amy. Nakaluhod si David sa harap ni Amy. Wala nang tao dito sa garden maliban nga sa kanilang dalawa. Wala mang ideya sa ginagawa ngayon ng kanyang nobyo ang dalaga. Hindi mapigilan ni Amy'ng matuwa dahil sa isang bouquet of flowers with 6 chocolate Hershey's na ngayon ay nasa lamesa na nasa harapan nila. Nanginginig man dahil sa kanyang kabang nararamdaman si Amy sa oras na yun. Dahan-dahan pa rin niyang hinakbang ang kanyang dalawang paa palapit sa kanyang nobyong sa David. Maliban sa bouquet at chocolates, may pa-music pa nga si David na para kay Amy. Halatang pinaghandaan ng binata. Ang araw na to para sa kanilang dalawa ni Amy. Unti-unting tumulo ang luha ni Amy dahil sa kanyang nararamdaman ng oras na yon. Ano to? Para saan to? Utal na tanong nga ni Amy sa kanyang nobyo. Isang malapad ng ngiti ang sinagot ni David sa tanong ni Amy. Alam kong nagsimula tayo sa kontrata. Alam kong mali ang simula natin. Alam kong na magsisimula pa lang tayo sa relasyon natin. But babe, wala na akong gustong makasama sa journey kong to, kundi ikaw lang. Seryoso ako. Mahal kita. At ikaw lang ang gusto kong makasama sa hinaharap at wala ng iba. Gusto kong matulog sa gabi na katabi ka. Gusto kong magising sa umaga na ikaw ang unang nakikita. Kaya sana, hayaan mo ko Amy. Let me love you forever. Will you marry me? David, mahinang tawag nga ni Amy sa kanyang nobyo. Accept me to be your husband. Pinapangako ko sa iyong hindi kita sasaktan. Maliban na lang kung sa kama. Dahil talagang mapapasigaw ko talaga sa iyak. At alam mo na. Pabiro pero seryosong sabi nga ni David kay Amy. Hindi makapaniwala si Amy sa mga sinabi ni David pero pinagwalang bahala na nga lamang ng dalaga yon. Dahil sa puntong yon isa lang ang gustong mangyari ni Amy, ang makasal rin sa kanyang nobyang si David. Dahan-dahang tumango si Amy sa tanong ng kanyang nobyo habang walang tigil na tumutulo ang luha sa mga mata niya. I'll marry you, love. Oo, pakakasalan kita. Usal nga ni Amy kay David. Tumayo si David mula sa pagkakaluhod, sabay suot ng pinagawa nga niyang sing-sing para sa nobya. Customized pa nga ito at may pangalan nga niya. May pag-aalinlangan pa rin sa puso ni Amy hanggang ngayon dahil sa agwat ng estado nila sa buhay. Pero dahil mahal nga ni Amy si David, handa nga siyang kalimutan ng lahat. Maikasal lang sa lalaking iniibig niya. Hindi naman maproseso ng isip ni David ang ginagawa. Nasagot ni Amy sa kanya. I can't wait to marry you, baby. Excited na akong pakasalan ka. Napangiti nga si Amy sa usal ng nobyo. Kaya isang mabilisang paghalik sa labi sa nobyo ang ginawa ni Amy.
Gulat at hindi naman makagalaw si David dahil sa ginawang paghalik ng kanyang nobya sa kanya. I love you, love. Ikaw lang walang iba. Wika nga ni David kay Amy. Yes, sir. I love you too. Nakangiting sagot nga ni Amy sa nobyo na nagpatulo na nga ng luha ni David. Hinawakan nga ni David ang dalawang kamay ng nobya na ngayon ay totoong fiancé na nga niya. Hindi na rin ako mapaghintay. Ng honeymoon, love, lilibutin natin ang buong mundo. Nakaiting usal nga ni David sa kanyang fiancé na si Amy. Baliw pero excited na rin akong makasama. Nalibutin ang mundo at hindi na nga rin ako makapaghintay na ikasal sa'yo, sir. Excited na ako. Sincere nga na sagot ni Amy kay David na nagpangiti nga sa kanyang fiancé. Mahal ni Amy si David at sa oras na yon isa lang ang bukod tanging hiling ng dalagang si Amy. Mamuhay ng tahimik kasama si David, malayo sa magulong mundo. Dahil katulad ni David wala na nga rin gustong makasama si Amy sa buhay niya ngayon, kundi ang nobyo. Ang lalaking kanyang minamahal, ang lalaking kanyang pakakasalan na si David. After nga ng engagement na yon, hindi na nga sila nagsayang pa ng oras. Inayos na nga nila ang kanilang pag-iisang dibdib. Inuna nga nila ang pamimili ng magiging bahay nga nila once na ikinasal na sila. Gusto nga kasi ni David na plansyado nga muna ang lahat. And after 6 months of preparation, sa isang garden, ikinasal na nga ang dalawa. Simple lang ang kanilang kasal dahil yun nga ang naging hiling ni Amy. Dahil isang simpleng babae lang naman siya. Hindi naman siya yung tipo ng babaeng gusto ang magarbong kasal. Pumayag naman si David dahil kung ano ang makapagpapasaya kay Amy, doon nga siya. At pagkatapos nga ng kanilang kasal, tinupad na nga ni David ang pangako nito kay Amy na lilibutin nga nila ang mundo at doon nga sila magha-honeymoon sa iba't ibang parte ng mundo. Na-enjoy naman nila yon hanggang sa sapul na nga si David. At after 1 year, nagkaroon na nga sila ng mga cute na babies. Naging masaya nga sila. Naging matiwasay ang buhay nila Amy kasama ang kapatid niya. Sobra rin ang tuwa ng lola ni David nang dahil nga sa pagpapakasal ng dalawa. Inamin nga nila na nagpanggap sila pero wala nang kaso yun sa lola ng lalaki dahil ang mahalaga, naging totoo na nga ang lahat ngayon. At least, naging daan nga ang pagpapanggap na yun para mas makilala nga nila David at Amy ang isa't isa at maging totohanan nga ang lahat. Ang pagmamahal, walang pinipiling estado sa buhay. Pag nagmahal ka, learn to accept someone you love kahit mahirap pa siya. Kung mahal mo, tanggapin mo ang lahat sa kanya dahil ang totoong kahulugan ng pagmamahal ay handa kang tanggapin kahit anuman ang estado sa buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwelang pagmamahalan ni na David at Amy. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Reynaldo Reyes, Not Green Facts, Romano Gorospe, Nesbeth Hanaban, Jen, Rose Olalia, Gloria Escobar, Hernando, Anita, Ellie Evangelista Anderson, Rose, Jerry Ramos, Linda Amor, Marciana, Rex Roy, Presbyteros Rose, Chisa Dehino, Romana, Nancy Costanilla, Helen Morillo, Rose, Vanessa, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming